So what's up guys, good morning. Welcome again to my YouTube channel. And for today's vlog, nililinis tayo ng ating mini tindahan, ng ating kiosk. We just need to find a parking. Hindi ka pwede doon. Saan tayo pwede mag-park dito, at mukhang wala tayong paparadahan, though we are already here. State of charge 96, might be later gonna go to Batangas. So ano yan, diretso na yung battery natin guys. So dito na tayo guys sa kiosk, and nag-start na sila. Late tayong dumating. Tama natin si Kian. So sige, Terence. Ano kuya, hawakan ba yan? So niligyan mo ng ganitong tent, pansamantala lang ito. So niligyan din pala ng cover. Wala makapag-ship tayo ng gubong na maglalagay dito guys. Kaya nga eh. Pero lilinisin yun. So bumili rin tayo ng electric fan. So lalagay natin yan dun. Taas. Done installation ng electric fan. Sunod tayo ng barena dito wala Somis tsaka itong Philips nila. Susuli na natin yan. Nakakagamitin ko. Ito tinatali, rescue parents. Si Press John. So nakapag-install na lang ilaw guys. Ayan, ilaw. Saka ito, continuous. Ito, tinahinig ko yung Terence. Isa-isa nyo yan, malupit. So ito na yung continuous progress dito sa kiosk. Cleaning and remaking some new things. Matig na siya. Hindi na kaya ng gising. Ana! Oh, ano yung entrance oh. To our beloved leaders. Ayan, oh. Hindi na agad din na yun yan. Lunch time. Taste niya. Rice din dito. Okay na, okay. Tapos na tayo mag-lunch. Sobrado, lakas kumain. So tapos na kumain, and now is walisan time na. Walisan, palahan, ayan. So done na, and nakabit na rin itong ating mini tent para lang sa araw. Kasi pag mainit, protection, yan guys, nagkawalis tayo. So what's up guys, so nakapunta naman tayo ng Batangas. As I've said a while ago, uwi tayo ng Batangas kasi meron tayong special activity. We're gonna do the Thanksgiving there. If God willing, kasama natin si Mami kasi gusto niya raw sumama. So kaya dun tayo mag-celebrate ng Thanksgiving for our normal na ginagawa nating church day every Saturday. So I think 2 days ago lumabas na si Seal 5 DMI, yung bagong Seal 5 guys. And nakita natin sa mga content creator natin na nag-vlog, nagre-review ng mga Seal 5, and it was a excellent launch ng kotse dahil very good car, very nice car still, indeed. Kahit na bumaba yung ano niya, horsepower niya and torque niya. I think it's 163 na lang. Then 200 plus na lang yung torque niya. And mababa rin yung battery level. Nga lang, tumaas naman yung total kilometer range niya, wherein mixed with gasoline is 1,600 daw. Sabi nila, sabi sa reviews.
Pero wala pang nagre-review na real world na nagsabi na 1,600. So, inaabangan pa rin natin. Though gusto ko rin siya actually makita ng personal, ng talagang personal na makita siya para naman ma-check natin yung unit kung anong pinagbago. Kasi, ito kagaya nito, this one is not plastic, this one is all hard. Yun kasi daw, puro plastic. Hindi raw siya premium look. Though wala naman kasi siyang premium Wala siya talagang premium. Meron lang siyang lower variant than dynamic. Might be, sabi, next year daw, darating yung premium level talaga nung sasakyan. Lang, hindi pa identified kung ano yung range ng EV, ano yung magiging range ng sasakyan. Kaya, meron pa rin talagang doubt doon sa sasakyan na yun. Though, sa mga kagaya ko na BYD owner, I don't have any doubt kung lumabas man yun ng mababa or kung ano man. Kasi it is a 5th generation ng BYD, guys. Si BYD hindi yan naglalabas basta-basta na hindi nila tested, pinag-aralan. So, now we've traveled to Batangas. Punta tayo Batangas today. And we are currently in 91. Nag-charge tayo kagabi from 22% to 98% ang inabot. So, kanina ginamit natin si Seal 5 Premium dun lang sa atin. Dahil may mga binili tayo para sa ating small business. Muna na natin to. Kaya nabawasan siya ng battery. Then kanina, nakita ko yung gulong ko. Meron siyang parang tamtax doon na nakatusok doon sa labas na ng thread dito. Sa driver side front. Tingnan ko naman yung ano ko, tire pressure ko. Okay naman, 35 pa rin siya. Hindi naman nababago, hindi naman lumalabas. Doon hindi ko inuhugot yung tamtax, sinahayaan ko lang. Kasi feeling ko, baka pag hinugot ko, baka sumingaw Pero hindi ko naman iniisip yun. Dahil hindi naman siya tumatama sa pinaka-lupa Parang bumabaon-bahan din. Hindi ko lang kung paano siya natusok nun Then, hindi nga pala tayo nagdadala ng spare tire. Kasi naka-sealant nga tayo. Until now, hindi ko pa rin napapatanggal yung sealant. Kasi I had a vlog na nagkaroon ako ng vlog na nakakasira daw yung sealant. Ang sealant na kinabit dun sa blinag ko na pinost ko is suggested ng BYD. So, yun ang pinakabit niya. Doon sa akin naman, tinawagan ko naman yung nagkakabit ng sealant. I've asked kung magkakaroon ba ng reaction yun doon kasi nga yung air pressure ko is parang nalubog daw dun sa ganon. Sabi niya, wala raw problema yun kasi hindi naman daw yung liquid na nakakapagparas ng bakal or kung ano man. Hindi raw magkakaroon ng issue yun. Tsaka may warranty daw kasi ganon. Kaya hindi na tayo nagtanong. So we're currently in normal mode, guys, and medyo napapakbak tayo doon kasi mabilisan ang andarang kanina doon So dito medyo mabilis pa rin tayo. Sa normal mode, mabilis na ang hatak nito. Patuloy na to. At unlike sa eco mode na mabagal pa siya. Dito may impact na yung tapak mo dito. Halang mabilis din siyang bawas ng battery. Kaya yan battery natin now is almost 82 na lang. Kanina 88 yan. Dahil nga sa mabilis yung tapak, madiin yung tapak, matulin siya. Kaya niya agad magganyang speed. Sinasabi ko dito sa electric na to. Meron siyang ganung burst ganyang burst. Mahirap makuha ng ice. Pero syempre, yung mga level ice na mabilis na kotse, kayang-kaya yan. Yung matataas yung HP. Ito kasi 190 plus ang HP nito Then yung torque niya is 300. Kaya
malakas tong Sail 5 Premium. So ang ganda ng view natin guys. Then ito, nasubukan na rin natin yung sport mode nito guys. Talagang mabilis ang sport mode nito. Meron itong kayang biglang tapak na bilis mong umandar. Sarap gamitin ng Sail 5. Yung OG yung OG car, OG kind na kagaya nito. Kagaya yan, ang gandang speed kaya mong overtake agad ng mabilis. Yan, kaya mong makapag-overtake sa mga yan. Diba? Yung battery mo mauubos agad syempre dahil lang bilis mong tumakbo Pero yung 100 nito, even the 90, kayang dumating ng Batangas nito. Siguro may matitira pang 35%. Tsaka ka na ulit mag-charge. So, dito pa lang naman tayo sa kalagitnaan ng between Canlubang to Canlubang after Santo Tomas. So, ganda ng view guys So kanina napabakbak na naman tayo. Ayan, naging 72 na lang. 125 plus takbo tayo kanina in normal mode. Umabot yan ng almost 71 kilowatts ang palo niya. So pagka gantong mga ganyan ang paluan niya, ayan, 19, 20 lang tayo dyan kasi mabilis pa yan. Then magre-regenerate naman siya Ibig sabihin ko, yung system talaga ni Sail 5 talaga is more on efficiency talaga. Effectivity niya is more on efficiency talagang kung saan siya makakatipid. Yun yung dinevelop sa kanya. Napakagandang gamitin ito napaka sulit, ika nga. Yun yung magandahan sa kanya dahil nga meron siyang speed burst. Kung tawagin, kaya niya agad overtake ng mabilis even in normal mode. Sa eco mode, kaya rin niya ng eco mode, pero mas preferred ko si normal mode ngayon as my driving style. Mas preferred ko siyang ginagamit pagka nasa highway is at least normal. Nagno-normal mode tayo. Pasok tayo dito sa kabila guys. Dito naman tayo. Kasi mabagal dito Guys, pakinggan nyo yung tunog ng Sail 5 pagka in high speed. Hindi pa tayo natapak ng todo niyan. As in, very very mild pa lang yung stepping natin sa gas pedal. Sabi kita nyo yun kung gaano kabilis yung impact na yun. Sabi 125, 30 in normal mode guys. Pero syempre, kung halimbawa malayo yung pupuntahan ninyo, ako kasi kabisado ko na yung pupuntahan ko so kahit umabot ko ng 25 na lang yung battery ko, walang problema, walang issue kasi pagdating ko doon magcha-charge ako. Pero kung pupunta ka ng malayo, kailangan i-maximize mo yung efficiency ng sasakyan. Pag dito talagang ina-maximize ko yung power ng sasakyan. So nasa Lipa na tayo. We're on our way to Ibaan. Ibaan tayo guys Not sure what kind of Tesla model itong nasa harapan natin Pero ganda rin Model ng Tesla Grabe yung sound nito guys Bumabayo.
nakaka-relax talaga eh. Dito na tayo guys, sa Batangas. So, papatayin na natin at di tayo pwede mag 1 minute dahil makaka-copyright tayo. So, 39% and we use the normal mode and pinakita ko kanina sa inyo kung gaano siya kabilis in a normal mode way. So, dito na sa Batangas, din natin kung ilan ang ating na-consume na kilowatts and ilang kilometers. Guys, 10 kilowatts. So, napahataw kasi tayo kanina yung 1.3 hours. Ganun kalaki yung kuryenteng nagamit natin. Coming from 91 yan, guys. 91% siya kanina nung umuwi tayo. We were in Santa Rosa. So, dito na tayo guys. And napasok mo na sa bahay. Tomorrow, day 2. Good morning. So, we are in 99%. And we're on our way to Cavite. Pero naka-eco lang tayo guys. Hindi tayo mag-sports muna. Siguro mamaya na lang. Sa gabi. Tignan natin. Kasi kasama ko yung mother ko eh. Baka magulat to sa bilis ng sasakyan pagka binilisan ko eh. So 99% subukan natin paabutin to hanggang sa Cavite. Tignan natin kung aabot ng Cavite itong battery percent natin. Nag-charge tayo kagabi. Almost 100% guys. Ginarge natin. Kasi malayo yun eh. From Batangas to Cavite, medyo malayo-layo. Siguro mga nasa almost ano rin yun. 90 kilometers din yun. Higit 80 plus kilometers or 90 ganyan. So now we're currently in 99 still. So biyahe muna tayo guys. So we are here na sa ating location na pinuntahan natin. Dito yan sa Camellia East. Yan, nakikita na yung mag-best friend dito. Camellia East Bacoor. Bahay ni Atty. Roblora. Pakalaki. So 39% ang inabot natin coming from dun sa Unioil MCX hanggang dito. 2% lang. And later on, might be HEB na tayo guys, pabalik ng Batangas. So, ang travel natin was 91.6 kilometers, 11.5 lang ang ating kilowatts na inabot guys. Ayos. 6.5 hours later. Okay, so dito tayo sa Petron Treats. Dito na to sa may S-Lex and 30% na lang ang battery natin. So pauwi na tayo, pabalik tayo ng Batangas. So naka-HEV mode na tayo. Still we are in eco and hopefully wala naman traffic. 134, let's go. So dito na tayo uli sa Batangas guys. Tingnan natin kung ilan yung nagastos natin guys. From Laguna, from Cavite to Batangas is 2.9 liters, 89.6, 2.3 kilowatts. So, pabalik na tayo guys ng Santa Rosa and we are in 26,748. But before anything else, I might go to first in the vulcanizing shop. Kasi yung gulong natin is merong maliit na pako doon na tumusok sa kanya. So, might as well pabubulkanize muna natin siya. Tignan natin kung meron tayong madadaanan dito. Gusto ko sana mag-charge muna sa SM para at least hindi tayo mag-consume ng malaki. Pero tignan na lang din natin dito sa 26% sa eco mode from Batangas kung ilan ang magagastos natin sa kanya guys. So dito tayo sa vulcanizing. Ito pala pinabulkanize. Ito pala purpose nito guys. Pansipit. Kay kuya ko lang nalaman. Alam ko kung ano to. Pansipit pala to din. Tanggal sa cup. So ito yung pakong tumusok to. Matagal na to eh. Ito kanina sinasabi ko. This was already 2 days ano. So may silad naman yan, makikita natin dyan kung yung TPMS natin ay mga ngalawang dahil dun sa silad na nakalagay sa loob. So ito na yung inaantay ko para makita ko rin talaga kung approve ba yung silad na nilagay ng punctured safe.
masabi ko sa inyo kung recommended ba yun o hindi. Doon niya rin ginakan sa ilalim. Sa gitna mo ginakan, kuya, ano? Doon, sa gitna, para talaga mas solid, no? Kasi kung dito baka tamaan yung plastic, mababasag yun. Oo, ganyan yung plastic yan to, no? Bakal sana yan, pero baka dumulas. Okay. Tamaan yung Kaya mas plastic. maganda talaga dito, no? Oo. Right. Tatanggal lang, sir. Kasama na. Ha? Kasama. Basa pa doon yung silan. So ito yung silan natin na pinakabit natin, yung punctured shape. So ganyan lang siya. Hindi naman siya nangalawang sa air pressure natin. Wala namang major problem. Wag na. Wala naman naging issue no? Okay naman, di ba? Ito po yung tama niya. Oo. Cornelius. Pero ibig sabihin ko, hindi naman nagdi-discoloration yung kulay ng sealant, no? Pero yung sa mga experience sa sealant na nahawakan mo, So kung ganun po, ang ganyan, no? pang mga pang motor. Wait naman yung pang nasakyan. Ito kasi magandang klaseng sealant yan, bro. So pang ano kasi ibang kasang silang to. So okay lang yan. Pansasakyan. Pansasakyan. Okay, so okay yung sealant natin. Wala siyang issue, walang problema, guys. So, final judgment natin dun sa punctured shape na nakuha natin. That was May 24, 2026. Also running 3 months na rin sa atin. Coming this August 26, yung punctured shape na yon. And it is good condition. Hindi nangalawang yung ating tire pressure gauge. So, dun sa ilalim ng pinagliliguan ng gulong ng sealant. So, hindi siya lubog na lubog dun sa may tire pressure. Hindi. So, yung previous vlog ko, I don't know what kind of tire sealant yung nilagay doon kay brother na ipinost natin. And hopefully, okay naman to. Nga lang, hindi ko maintindihan kung paano yung functioning niya pagdating sa pag-ikot and pag natusok siya ng pako. Kasi nakita ko lang is nagbabasa lang yung buong paligid ng gulong. I don't see any marks na nagiiwan siya para pag natusok is hindi siya ma-flat. So, I don't know guys. Might be meron siyang mechanism na ginagawa. I'm not even sure. Anyway, kaya na lang natin. Pero nagbayad pa rin ako ng vulcanize dahil nga sabi nung vulcanizer is pag hinugot mo yung pako, sir, for sure, flat ka dyan. Buti na lang, bumaon yung pako at hindi, at almost 2 days sa akin yun eh. Almost 2 days na yung pako na yun eh. Napansin lang ng pinsan ni Mrs. Then nung time kasi na yun, masakit yung ipin ko, so I don't think of those things, hindi ko siya iniisip. Then suddenly, ngayon na lang, naalala ko na lang na may pako pala doon na nakatusok. And then, so, vulcanize na natin. Babiyahin na tayo. We are now in 24%. So, starting here sa SM Hypermart dito yan sa Batangas. Diretso na tayo ng Laguna. Alright guys. So, dito na tayo guys. Bahay and we are now in 18. And kahit 18 na siya guys, tingnan nyo, nag-recharge pa rin siya kahit naka full stop tayo. Meron siyang kinukuhang -5 dahil kailangan niyang paakyatin yan at least ng 25%. So, ang gagawin na natin, papatayin na natin siya. Kasi kung i-battery calibration ko siya ng at least 10 to 15% makuha natin. So, patayin na natin guys para makita natin kung ilan tinakbo natin. So, we are pure HEB. Sa 64.9 is 2 liters lang ang ating nagamit guys. So now guys, we're gonna do the B2L gaming and saksak muna natin to para ma-drain natin siya ng at least hanggang 10%. So on mo lang yan.
So, magagawin natin sa aircon. Right, so nakasaksak na. Okay na natin. Tayo lang natin siya at least mga 30 minutes kasi 18% na lang yun eh. Pag nag 10%, papatay na natin guys. So sa app, hindi natin nakikita kung kumukuha siya ng kuryente. Ano? Kahit ano mo, hindi mo makikita dito kung kumukuha siya ng kuryente. Pero makikita mo naman, ilan na lang percent. So 18%, kailangan niya at least mag 15. I haven't tried pa na mag 10% na battery calibration eh. So susubukan natin siya ngayon guys. Then go-cover muna natin para later pag umulan meron tayong protection. So down cover natin guys. We'll just wait until it becomes 10% and ready na rin yung ating charger. Sasaksak lang natin yan pag nag 10% na. So now we've reached the 10% level and hindi naman siya nagkaroon ng problema or nag-shutdown with regards in the safety niya. And actually okay pa naman, hindi naman siya nagkaroon ng problema. So hugutin na natin guys. So inugot na natin and wala namang naging problema sa paghugot guys. So ngayon, kukunin na natin yung charger natin dun sa loob. Then i-charge na natin yung sasakyan. Until becomes 100. Sara muna natin to guys. So naka-ready na tayo guys. Nakasaksak na yan. Ready for charging na tayo. So charge na natin. Let's see. Yun. Green na. Meaning charging na yan guys. May logo pa lang siya na charging pero hindi pa na yun. So it will take around 9 hours dahil naka 1.8 naman yung ating charging power guys. So ito na yung ating calibration na ginawa para dito sa ating Seal 5 Premium guys. Ayan. First calibration natin to. Kasi at least 3 months and next is 6 months. So, hindi pa naman tayo actually 3 months pero coming this 3 months na tayo pagdating ng May 15 and ng August 15. August 13 pala, sorry. So, today is August 3 na pala, sorry. 12 o'clock ang ating oras. August 3 tayo nag battery calibration guys. So, hanggang dito lang ang ating vlog guys para sa ating trip to Batangas na ginawa natin kahapon. And, actually, mahaba yung vlog na to dahil marami tayong ginawa eh. Punta tayo ng Cavite, then before that, naglinis pa tayo ng kiosk muna natin. And after natin naglinis, muna tayong Batangas. Then, tsaka natin ginawa tong ating battery calibration. Ayan. Charging calibration. Then, kanina pinakita ko sa inyo kung ano yung method na ginamit natin is B2L. Para mas mapabilis nating ma-discharge yung battery. So now, the car is 10% and we're just gonna wait until, I think 10 hours siya mag-charge. So yun natin siya 10 hours. Pakita naman natin sa BYD app yun eh. So hanggang dito lang guys ang ating video for today na ginawa natin. And medyo pagod na rin tayo kasi mahaba yung binayan natin kanina. So okay guys, please subscribe to my YouTube channel, Biero TV. If you're new to my channel, please subscribe guys. It's a big help for my channel para naman tayo ay mag-move and makagawa pa tayo ng mas marami pang video about BYDs and my daily vlogs and also my routine vlogs na ginagawa natin dito sa ating channel. Again guys, thanks for watching and hope to see you on my next vlog. Peace!